Gandang araw! Andito nga pala kami ngayon sa tabing dagat dahil umuwi kami sa probinsya namin. Sakto nga nung dating namin ay high tide kaya nga parang ang sarap-sarap maligo. Aga nga kaming umalis ng terminal para nga mag-abang ng jeep dito. Dito nga sa may Siwol ang antayan ng jeep pasaka dun sa amin Linang. At may nakita nga ako ditong matanda namimingwit nga ng isda. May nahuhuli din naman siguro si tatay dyan kahit mga maliliit lang dahil ang kadalasan talaga mga malalaking nahuhuli ay salao. Dito nga pala sa tabing dagat yung pamilihan dito sa amin. Mga bandang 11 AM nga ay nagsaka na rin kami sa probinsya namin. At ayan, sinubukan nga ng asawa ko magpalipad ng drone dito sa probinsya namin. Nagpa-practice pa nga lang siya dyan magpalipad ng drone. Kaya nga ayan, pabangga-bangga pa. Paano ba naman nag-aral magpalipad? Doon pa sa may puno talaga ng kahoy. Pabangga-bangga nga yan dyan sa may haligi ng bahay namin, pati na nga sa mga dahon, kaya laging bumabagsak. Gagamitin niya nga daw sana ang drone na to sa pagbigay sa akin ng kwintas. Akala ko nga ay magre-reels na rin yung asawa ko. Wow! Maganda nga tong gamitin, lalo na pag magaganda ang view. First time nga lang niyang bumili niyan, kaya nga nag-aaral muna siyang mag-control. Maganda nga magpalipad nito, ayun dun sa kaparangan, yung mga walang puno. Ewan ko ba dito sa asawa ko at dito pa nag-practice sa daming-daming puno. Eto nga pala yung harapan ng bahay namin. Ang daming ang puno kaya nga malamig dito lalo na pag sa tanghali. Iba nga talaga yung lamig pag maraming puno. Diyan nga pala sa may bilog na semento, ayan nga pala yung balon na iniigaba namin ng tubig. Ang kinukuha nga pala namin dyan ay panghugas nga lang ng plato at pangbuhos lang ng CR dahil ang iniinom nga namin ay mineral. At eto nga pala yung kabilang side ng bahay namin. Meron nga pala dyan puno ng langka at meron din puno ng mangga. Napapalibutan nga ng puno yung bahay namin kaya nga masarap matulog sa tanghali. At hindi mo na rin kailangan mag-electric fan sa gabi dahil nga malamig na ang klema. At ayan nga pala yung puno namin ng langka. Ang daming ang bunga kaya nga magugulay kami ngayon. Kalapit nga lang ng bahay namin yan. Kaya nga anytime na gusto namin maggulay ay kukuha na lang kami. Pag ganitong buwan nga dito sa probinsya namin ay ganyan lang talaga yung gulay na maamo dito sa amin. Yung iba nga pala dyan ay may bulok na din kaya nga nanlalaglag na lang yung iba. Buti na nga lang din at hindi mataas masyado yung puno kaya mabilis lang kumuha. At eto nga pala yung giniyat-gayat namin na langka na lulutuin namin ngayon. Dinamihan na nga namin dahil nga marami kaming kakain. At dahil nga langka ang ulam ay syempre kailangan natin ng panggata at dahil nga matagal ko nang dito ginagawa ay sinubukan ko nga ulit magbunot ng nyog. Kahoy nga lang pala yung pinagbubunutan ko dyan dahil nga yung tunay na bunutan namin ay nasa bundok. Kaya ayan, hirap na hirap ang lola mo magbunot. Marunong naman talaga akong magbunot dahil yan nga yung kinagis na nahanap buhay ng magulang namin. Nahirapan nga lang talaga akong magbunot dahil nga kahoy lang yung gamit ko dyan. Sa ganung kadami nga na lang ka, 3 buo nga yung gagamitin ko dahil mas maganda ngayon nagmamanti-mantika. Tuwan-tuwa pa nga ako dyan dahil nga hindi ko pa mabunot-bunutan yung nyog. Dilis nga lang pala ang ilalahok namin dyan sa langka ay talaga namang ulam na dito sa probinsya namin. Ibaklad nga yung kapitbahay namin kaya nga palagi kaming may dilis. Kapag nga walang umuwing bangka ay hindi niya nga napapadala sa bayan kaya nga dito niya na lang sa mga bahay-bahay binibenta. At kapag mainit nga ang panahon ay tinutuyo nga namin dahil maganda rin nga siyang panglahok-lahok sa gulay. Yung pamangkin ko nga pala ang nagbunot ng 2 buo ng nyog at sabi ko nga ako ang magbubunot ng isa. Susubukan ko nga lang kung kaya ko pang magbunot. At ayan, kering-keri pa naman ang lola nyo. Yun nga palang pinagbubunutan namin ay bakal, matulis yung dulo niya kaya mabilis bumaon sa bunot. Ito nga pala yung ginagamit kong kahoy ay medyo punggol na nga yung dulo kaya nga hindi masyadong nabaon sa bunot. Kaya nga hirap na hirap ako. At ayan, after 10 years natapos din ng lola nyo. After ko nga magbunot ng nyog ay ayan magbabaak naman ako para nga makayod ko na. Nung mga panahon nga nakasama pa ako sa pagkukopra ay eto nga yung assign ko ang magbaak ng nyog. Inaalis ko nga muna dyan yung mga tira-tirang bunot bago ko baakin. Nililinis ko nga muna yan para naman pag nagkayod ako ay hindi man laglag yung bunot-bunot sa kinakayod ko. Yung pamangkin ko nga dyan ang magluluto kaso sabi ko ako na ang magbubunot, magbabaak at saka magkakayod. At dahil nga talaga namang namimiss ko yung mga dating ginagawa ko kaya ayan ako na ang naggawa. Kaya nagsipag-sipagan muna ang lola nyo. Nung kami nga ay wala pang asawa ay yung kuya ko ang nagnangawit ng nyog at ang ate ko naman ang nagpaparada at ako naman ang nagbabaak. Assign nga kami nun kaya nga nadadali yung trabaho namin.
At ayan, ang ganda nga ng tubo, maliit lang. Mas masarap nga yung maliit kumpara dun sa malaking tubo. Kapag nga malaki yung tubo, ay matabang na nga siya. Kaya nga mas malinamnam yung maliit na tubo. Naalala ko nga nung ako pa ang tigabak ng jug nila tatay, ay talaga naman kahit hindi na ako kumain ng kanin, busog na ako ng kakakain ng tubo. Naalala ko nga pala dati, nilalagay ko nga pala yan sa dahon ng anahaw. Iniipon ko muna yan doon, tapos pag madami na, saka ko kinakain. May nabaak nga pala ako dyan na bulok, kaya nga pinalitan ng pamangkin ko. Wala nga palang problema dito sa Panggata dahil nga marami ditong nyog. Kaya nga nangunguha na lang kami kahit hindi sa amin. Ay nako po, Chong, sorry na po agad. Pagba ako nga ng isa ay ayan may tubo na naman. Hindi nga nagtagal ay kinayod ko na nga para maluto ko na yung langka. At ito naman si Chuchu ay paantay-antay, inaantay yata yung tubo ay kinain na ng mga pamangkin ko. Hindi nga nagtagal ay mamula-mula na nga yung kamay ko dyan dahil nga hindi na ako sanay magkayod. At dahil kalimitan naman talaga sa syudad ay pagbibili ka ng nyug ay kayod na. Tiyaga nga lang pala talaga dito sa bukid pero sobrang makakatipid ka talaga dito. Madali lang din naman talagang magkayod lalo na pag matalas yung kayuran. Ingat nga lang din baka madali ang kamay. Binaa ko na nga pala ulit yung isang kinuha ng pamangkin ko dahil nga yung isa kong nabaak nga ay bulok. At ewan ko nga din ba dahil nga sobrang liliit na nga ng mga nyug ngayon. Kahit ito nga huli niyang nakuha may tubo pa din kaya naman talagang mabubusog nga ako habang nagkakayod. Enjoy na enjoy pa nga ako dyan kaya nga sabi ko dun sa pamangkin ko ay ako na ang magkakayod lahat ng 3 buo. Mamula-mula na nga yung kamay ko dyan dahil nga hindi na ako sanay magkayod. Naalala ko na naman nga yung tatay ko sa pagkakayod dahil nga napakasipag nga nun magkayod dahil nga ginagawa naming mantika dati para libre na sa pamprito. Naalala ko nga din dati sa sobrang sipag ng tatay ko magawa ng mantika ay ang 1 litro nga ay 20 pesos lang namin binibenta. Sobra talaga namang makakatipid at may pangprito na, may pangbenta pa. Yung mga maninipis nga pala na kinakayo dati ng tatay ko ay hindi na namin sinasama sa kopra dahil nga reject na nga siya. Kaya ginagawa na lang namin siyang mantika. At ito naman batang ito gustong gusto na naman yatang mangialam, gusto yatang magkayo din siya. At ayan gusto pang isawsaw yung paa niya. Talaga naman tong batang to, lahat na lang ng ginagawa ko gusto makikitulong. Medyo matagal-tagal nga din ako yan nagkakayo dahil nga 3 buo, medyo mabagal. Pag nga ganitong mano-mano ay talagang matagal, kaso pasasaat ba at matatapos din yan. At ito ang bulinggit na ito ay palakad-lakad dito sa tabi ko. Konting-konti na lang talaga at ikaw na ang pagkakayo din ko dito. O siya, at makapagluto na nga muna ng langka mga mare. Thank you for watching.